Welcome to Donmar TV News Channel. Naglabas nga ng panibagong resulta ng survey ang social weather stations at ito ay sinagawa sa October 20 to 23 ngayong taon. Ito ay may kinalaman sa mga presidential at vice presidential candidates, ganyan din yung mga senatorial balls. At batay sa survey ng SWS, nauna pa rin unang-una itong si dating senador Bongbong Marcos sa mayroong 47%, Vice President Leni Robredo 18%, Manila Mayor Isko Moreno 13%, Senador Manny Pacquiao 9%, Senador Ping Lacson 5%, Senador Bato de la Rosa 5%, habang nasa 3% ang undecided. Doon naman sa Vice Presidential race, nauuna naman itong si Senate President Tito Soto III 44%, Mayor Sara Duterte Carpio 25%, Senador Kiko Pangilinan 13%, Doc Willie Ong 13%, dating Congressman Lito Atienza 3%, at yung undecided ay 2%. Lahat yan, lahat possibility except yung mag-slide down ako dahil wala na ako talagang option eh. Ang ginawa ko sa pag-file ko, wala akong vice president dito sa PFP, sa Partido Federal kung saan ako tumatakbo. Hindi na kami naglagay ng vice president dahil ang talagang plano namin, kung tutuloy si Paulo Duterte, i-adapt namin siya. Hindi siya tumuloy, kaya nagbago lahat ng plano. Pero sa ngayon hindi na magbabago ang plano ko. Ako tuluyang tatakbo ng bilang pangulo. Sana talaga magsama ng administrasyon. Inaasahan natin ang tulong ni Pangulong Duterte, inaasahan natin ang tulong ng administrasyon dahil kami naman ang nakapanig dito sa administrasyon. Kaya para sa akin ay tuloy-tuloy lang ang aking plano. Wala ako kasing masasabi tungkol sa mga ibang tao, kung anong plano ni Inday Sara, kung anong plano ng PDP. Ngunit para sa akin, maliwanag na maliwanag, gusto ko nga ipaliwanag, hindi na ako makapag-slide down, kaya ako ginawa yun para maipakita ko sa taong bayan na yung takbo ko ay tapat. At yun ang aking talagang iniisip na gagawin at ipapagpatuloy ko mula sa umpisa hanggang sa huli, hanggang sa halalan. Marami sa aming sa kampo namin nag-uusap-usap at tinitingnan kung ano ba yung mga pwedeng mga alliances at pati hindi lamang sa mga personalities kundi pati sa mga partido. At dahan-dahan bumubuo yan. Pero siguro magiging maliwanag lang talaga yan sa Lunes. At kahit nasanay tayo na pagkatapos ng filing, alam na natin kung sino yung tatakbo, pero naiba ngayon ng sistema. Hindi, dati pag sistema ito, pero naibang takbo doon sa substitution. Kaya siguro hindi natin malalaman yan hanggang Monday. Kasi ang deadline para mag-substitute November 15, siguro alas 5 ng hapon. Ayun, makakasiguro na tayo na kung ano ba talaga ang mga mangyayari. Binigyang diin din ni Pangulo na mulat sa poll naman hindi siya nangako ng suporta sa kandidatura ni Marcos Jr. Ang sakit niyan! Ang sakit niyan! Lahat ng media, yan ang sinabi! Alam mo, grabe, kung ako siguro yung si... True, maraming salamat po Kung ako siguro si Bongbong Marcos, matutunaw na ako sa silya ko eh. Bakit? Ilang taon namin, 6 na taon namin yung inayos na yung close kami ni Pangulong Duterte. Ilang taon namin pinalabas yan sa social media. Ganun kami. O di ba? Not particular si Bongbong Marcos yung mga tao niya, yung mga loyalista, yung mga tanso, di ba? Lahat po yan sinasabi nila. Hindi, close yan si Marcos at saka si Duterte, ganyan yan. Meron pang nag-comment sa akin, galit na galit Sabi nga sa akin, bakit ba ayaw mo si Marcos? Ganyan niya sila Duterte at saka si Marcos Ganyan yan Di para mo na rin ayaw si Pangulong Duterte kasi ayaw mo kay Marcos.
Di ba ganun sila eh? O eto, lahat ng channel, mula kahapon hanggang ngayon, ang laging headline, ayaw ni Pangulong Duterte kay Marcos. Boom! Eto pa, ako daw nagsabi na pro-communist si Marcos. Ako ho ba? Kaya nga ako takot eh, sabi niya. Gaya ni Lenny. Ano ibig sabihin ng gaya ni Lenny? Tulad ni Lenny. Katulad ni Lenny. Ano yung katulad ni Lenny? Diba? Simpleng ewan ko, bakit kailangan ninyong i-package pa yung as-is na sinabi ni Pangulong Duterte? Tulad ni Lenny. Ano yung katulad ni Lenny? Ano daw? Ano yung description niya kay Lenny? Kay Lenny ha? Pro-communist. Kaya nga yung tulad kay Lenny, kaya nga takot ako kung sila ang mananalo. Oh. Oh, Englishin natin ha. I don't like Marcos. Why? Because the same with Lenny, who is pro-communist. Yun yung sinabi ni Pangulong Duterte. Hindi ako nagsabi, si Pangulong Duterte. Huwag niyo ako sisihin. Hindi niyo ako masisi. Ha? Ay, hindi, sorry. Hindi niyo masisi si Pangulong Duterte. Ako yung sisisihin ninyo. Hindi ako nagsabi. Oh, sige nga ho, pakisagot nga ho ako ng mabuti. Pero sa lahat ng pangyayaring ito, inamin ng Pangulo na wala silang komunikasyon ni Inday Sara. Nalaman ko noon nag-file siya. Yung panahon na naghingi siya ng COC sa dalawa for President and Vice President. Inedit mo nga yun. Ito ha. You know how small yung brain ng mga tanso? Ganito kaliit. As in ganito kaliit. Alam mo argument nila sa interview na ito? Number 1, tingnan mo gusto ko talagang ipukpok yung ulo ko sa pader. Ang unang argument nila, chinap-chap ko daw yung video. Saan dyan ang chap-chap? Gusto nyo ng original? Nandiyan pa yan sa StreamYard. Ha? Dinilit ko nga yung mga live ni Coach Oli. Kasi napuno ng puro kantahan. Oh. Pangalawa, aside from chinap-chap, inedit ko daw yung sinabi ni Pangulong Duterte, ha? Ano pa? Strategy lang daw yan. Strategy? Ang sabi nila, strategy lang daw niya sinisiraan si Bongbong Marcos para just in case daw matalo sa disqualifications case si Bongbong Marcos, nandiyan si Go. Bakit kailangan niya siraan si Bongbong Marcos? Hindi ko talaga mag-gets yung logic nila. Sabi ko, ano ba yan? Isipin mo, ulitin ko ha. Tingnan nyo, pakinggan nyo yung logic nila ha. Pakinggan ninyo, ha? Sinisiraan daw ni Pangulong Duterte si Bongbong Marcos kasi daw, para pag na-disqualify si Bongbong Marcos na presidente, si Senator Go pupunta ang mga loyalista. Bakit niya kailangan siraan? Ganun eh. Ganun. Grabe ang hina. Sabi ko, ano ba namang klase yan? Oh, ito pa, nakakainis na. After daw kontrolin ni Bongo si Pangulong Duterte, ako naman daw ang nagko-control. Finid ko daw yung mga sagot kay Pangulong Duterte. Ang tindi, pero hanga ako sa inyo ha. Ganun kayo kahanga ha. Nakaya kong baluktutin yung mga sinabi ni Pangulong Duterte at kaya ko siyang turuan, Mr. President, ganito isasagot siya. Sa tingin ninyo makikinig si Mr. President sa akin? Ano naman kayo? Hindi naman ako si TP. Na sobrang talino. Hina-hina ng utak ko. Pambirang buhay yan. Tapos makikinig sa akin, nakontrol ko daw si Pangulong Duterte. Ang lupit nyo! Pero yun ang pinaka-gustong-gusto kong package nila na nakontrol ko si Pangulong Duterte. For the first time, ang presidente nakontrol ni Banat ba? Mayor Sara, wag ko kayong magalit sa akin ha. Wala akong choice. Mayor Sara, di yun, loyalist yan. Peace ha, wag ko kayong magalit sa akin ha. Hindi, yung tatay nyo ho yun. Hindi ko naman pwedeng i-delete yung part na yun at upload. Hindi, walang biro ito ha.
Walang biro ito. Sa totoo lang alam nyo nung ni-record ko yon, di ba? Bago ako mag-live. Inaantay nila. Tinitext ako. Anong oras ka magla-live? Inaabangan nila kung ipi-play ko yung ni-record. Mayor Sara, wala akong kinalaman. Wag ko kayo magalit sa akin. Gusto ko ni Presidente, labas ko yun kahit ayaw ko ho, sa totoo lang, medyo natakot ako. Sabi ko, baka naman ayoko ho, pero wala akong choice. Si Presidente ho nagsabing ilabas ko yun. Delikado naman po ako. Kahit to si BBM, ito ang sagot niya. Sa palagay ko, yan na yata ang pinakamalakas na tambalan pagdating na halalan. Ang balak ko talaga ay i-adapt si Pangulong Duterte dahil ang kanyang pronouncement ay siya raw ay tatakbong vice presidente. This was November 14. Sa baba ang kahapon, Sunday kasi ngayon huwag niyo isipin na ngayon Tuesday na. Alam niyo naman, di pa ako natutulog, so Monday pa yon. So Sunday ito. Okay? Kung si Inday Sara naman di BBM Duterte pa rin. Di napakalakas pa rin na And that will be very good team to campaign for at maganda ang pag-asa namin sa darating na halalan. Ano sabi? Basa. Kung si Inday Sara naman. Ano ibig sabihin ng kung? Ha? Ibig sabihin ng kung sa English. If. Sa madaling salita, mga kapatid, mga kaibigan, as of November 14, hindi ako ang nagsabi, Yung amo ninyo. Sabi niya, kung. Ibig sabihin in English, if Inday Sara, that would be a good tandem. So, in other words, my friends, there is no finality yet until nung Sunday. Sunday. Hindi ako nagsabi. Ulitin ko, hindi ako. Si BBM. Nagagalit na naman kayo sa akin. Ako lang ang nagpapaliwanag. Hindi ako nagsabi si BBM. Anong gusto nyo gawin ko? Baguhin ko yung sinabi ni BBM? Okay? Pero, sa tingin ko, uulit-ulitin natin, sa tingin ko, BBM Sara talaga. Dahil alam naman po natin na ang katotohanan, na sabi ni Pangulong Duterte, bigla pong pumasok si Mayor Sara as vice. Bakit niya ho kaya ginawa yon? Hindi ho natin pwedeng ipaliwanag dahil utak po ni Mayor Sara yan at hindi ko pwedeng mag-quote lang ng kung sino man. Pero ang point dito, ginawa niya yon na may sariling isip. Ibig sabihin, sarili niyang desisyon na Vice President. Although, sinabi ni Pangulong Duterte, it is because of the Marcoses. So, for me to conclude na BBM Sara, it's because sinabi ni Pangulong Duterte na kaya tumakbong Vice President si Mayor Sara, it is because si Marcos ang nagsabi o nag-package nun na mag-Vice President si Mayor Sara. Malinaw. So napakalinaw ho. Gusto ko lamang linawin kasi alam mo, sa totoo lang, yung mga pasensya na ho pero yung mga tansong nanonood dito na medyo sobrang hina ang isip, lagi ho tayo mini-misquote. Kesyo sinabi ko daw na tatakbong Vice Presidency. Ayan kitang-kita nyo na Sinabi ko kay Randel Bunagan ng 3 a.m. Sabi ko, Senator ang tatakbuhin. Kasi worried siya. Worried si Randel Bunagan. May pagka-worry ka, Randel Bunagan. May worry. Bilang tatay kasi si Sir Randel. Sabi niya, worried siya na sana hindi maglaban yung anak. Alam mo, sa totoo lang,
lahat naman tayo ayaw natin yun maglaban yung anak. Wala ho, kahit si Senator Go ayaw niya na kalabanin ni Pangulong Duterte yung anak niya. And that's why we know that the president is just playing, or sabihin na natin is baiting this tanso. Yan ang totoo. Life Adventure, salamat po. Binibait lang niya talaga yung mga tunay na Duterte supporter. Hindi nyo ba nakita? He was even laughing in the media. Nakita niyo yun? Di ba nakita niyo sa TikTok trending yan As in, the president is habang ini-interview siya ngumingiti siya. Isipin nyo, kahit nakamas, kitang-kita yung ngiti niya. Tanungin ko kayo, nung in-interview ba natin si Pangulong Duterte, nakangiti? Nanloloko, nangaasar? Hindi. Seryoso siya. Di ba? Ayun lang doon pala makikita mo. Ano ba itong Iginiit ni Senator Manny Pacquiao na hindi siya sinungaling. Kaugnayan ng issue kung ipinatawag ba siya o kusa siyang nagpunta nang makipagpulong kay Pangulong Duterte sa palasyo. Sa isang panayam, itinanggi kasi ng Pangulo na ipinatawag niya ang presidential aspirant. Dagdag pa niya, matagal nang nangungulit si Pacquiao na makipagkita sa kanya. At nang magpulong nga sila, ay hiningi ng senador ang kanyang suporta. Yung nagkita kami, sabi ko siya kausapin ko, para diretsahan, sabi ko sa kanya, sabi niya na magsama tayo for the sake of Mindanao. Sabi ko, I'm sorry, I cannot support you. Hindi yung pinatawag ko siya. Bakit ko siya patawag tapos bitawag ko siya? Depensa naman ni Pacquiao, hindi siya nag-gate crash sa Malacanang. Nagpunta lang daw siya. Pangalawang news na sa TV5 yan. Sabi ko nga kung siniling ko sila ng ganito. Ay. Grabe, nakadukati na sana ako ngayon, no? Dahil tinawagan siya ni Congressman Eric Pineda na pinapupunta siya ng Pangulo. Una na rin sinabi ng palasyo na si Senator Bongo ang nagpatawag ng meeting sa dalawa. Renewal of friendship daw ito matapos ang bangayan nila. Masamang magsinungaling. Ayoko nang magkasala sa Panginoon. Ano kayang pakiramdam nito mga na to, no? Alam mo, parang gusto ko na nga matunaw sa earth. Ano kayang pakiramdam nito? Nila Pacquiao, ni Marcos, sino ba kasi ito nag-interview? Bakit kasi in-interview yan? Yung mga ibang hindi nga ma-interview, hindi na makapagsalita si Pangulong Duterte, bigla nyo pa in-interview. Sino ba itong animal na ito? Wala naman sa eksena, kapangit niya, bakit in-interview si Pangulong Duterte? Wag ko kayo mag-alala, meron na po akong visa sa Japan. Sa Japan na ho ako titira. May mga taga-Japan ho ba dito? Pasensya na ho, pero Japan ho yung pinili kong tirhan Kasi medyo, alam mo naman, mahilig tayo sa Japanese. Oo, Japanese food, kayo talaga, oo. Ang totoo niyan, in-schedule ako, yung kaibigan ko, nagsabi na kausapin daw ako ni Presidente. So, sino ba naman ako na tatanggi sa patawag ng Pangulo? Bilang respeto sa kanya, dahil Pangulo siya. Eto, dito pala makikita mo meron ng konting discrepancy sa sinasabi ni Pacquiao. Sino ba naman ako? Pinatawag ako ni Pangulong Duterte. Pero ano yung dati niya sinasabi? Paulit-ulit. Diba? Ilang beses akong humingi ng audience kay Pangulong Duterte. Ilang beses niya sinabi yun, di ba? Naalala nyo nun? Kasi hindi daw siya pinapansin. Kaya eto, binulgar ko na yung corruption. Tama, mali. Di ba? Paulit-ulit niya sinasabi yun matagal na ako humihingi ng meeting kay Pangulong Duterte. Tapos, hindi ako kaya eto, binulgar ko na itong corruption. Ganyan-ganyan. Tapos ngayon, pinatawag po ako ni Pangulong Duterte. Akala ko ba ikaw humihingi ng audience? Ngayon bigla kang pinatawag? Sabi ko, sige. Ay, nako. Anyway, eto, may tatanong ako sa inyo. Dahil ako daw ito ha.
kitang-kita nyo sa balita, marami yung nagtatanong sa akin ito. Okay? Sino na ba ang tandem? Yan ang laging tinatanong nila sa akin. Sino na ba ang tandem? Si Senator Go at saka si Mayor Sara Duterte o si BBM at si Mayor Sara Duterte? Okay. Linawin lang ho natin, ha? Linawin lamang po natin. Ako, ang alam ko, ang magtatandem ay si BBM at si Mayor Sara Duterte. Yan ho ang alam ko. Ang gusto ko ay si Senator Go at si Mayor Sara Duterte. Ang gusto ni Pangulong Duterte ay si Senator Go at si Mayor Sara Duterte. Ano ang sinasabi ng mga tanso? Dandil na. Ibig sabihin, BBM na at si Mayor Sara Duterte. Di ba? Ulitin natin. Kasi talagang yung ibang tanso, medyo mahina ang sirkulasyon sa utak. Ako, gusto ko si Senator Go at si Mayor Sara Duterte. Pero sa tingin ko, si BBM at si Mayor Sara Duterte magtatandem. Magkahiwalay ho yun. Gusto at sa tingin ko. Si Pangulong Duterte, sinabi naman niya, gusto niya si Senator Go at si Mayor Sara Duterte. Ang mga loyalista o itong mga tanso, ang sinasabi nila si BBM at saka si Sara na. Tama, mali. Malinaw. Malinaw ho. Ano ngayon ang totoo? Ano ngayon ang totoo?